ito yung mga usaping paniningil ng mga pera, utang Okay. na nagkakahalaga sa ngayon, ng umaabot ng 300,000 pesos, Right. 300,000 sa pagka ang kaso ay ipa-file sa mga first level courts na tinatawag natin, na municipal trial courts outside of Metro Manila. Okay. Pagka within Metro Manila, yung mga tinatawag natin na METSIS, ang dapat na inaabot ng singil ay mga hindi lalagpas sa 400,000 ang piso. Yan ang Sa mga tinatawag Metropolitan natin City- trial courts. Ito yung mga Trial nasa courts city. sa city. Here in Oo. Metro Manila. Metro Manila. Correct. I think I mentioned earlier, or at least during our discussion, na it's only in Metro Manila that we have metropolitan trial courts. Outside of Metro Manila, they're It's referred to as municipal trial Right. courts in cities, or municipal trial Circuit. courts, or municipal circuit trial court. Ang proseso ay ganito. Ayon sa procedure, rules of procedure na inaprobahan ng Korte Suprema, meron po tayong tinatawag na form, document. Ito yung tinatawag na statement of claim Okay. or hablang pagsingil. So form document na siya, in English and in Tagalog. Ilalagay mo lang yung pangalan mo, personal circumstances mo, sasagutin mo na. Kumbaga sa hindi fill in hindi the blanks na ito. Yes, Fill in hindi the na blanks. kailangan ng abogado dito. Yun yung isang Papasis ka na lang, ma-interrupt ko lang si DC Raul. Yes, yeah. Yung isang magandang feature dito. Yeah. Kaya ang tawag nila napapabilis kasi wala yung abogado. Correct. Yun nga, So yun ang tatanungin conclusion ko. ba natin doon ay Nagpapadala abogado. Ay, hindi ko Hindi naman. sinasabi. Cause of delay ba abogado? Unless ang complainant ay abogado. Abogado rin. Pwede. Oo, oo. pwede yan. Sige. Sige, go ahead, Raul. Okay. Yes. So, importante na malaman ng mga tagapakinig ninyo, tagapanood, na talagang meron na tayong form document na tinatawag na Okay. pwede nilang kunin kung may reklamo sila na gusto nilang maningil, Oo. Right. under the small claims rules, na puntahan na lang nila yung clerk of court. Correct. At Humingi nandun, ng statement, they can ask for assistance to get that statement of claim. Yes. And fill in the blanks. Sino ang Yeah. pinag-utangan? Ganyan. Kailan Yes, nangyari? personal circumstances muna, yung pangalan ng nagrereklamo, sino nirereklamo, lalagay mo na lahat yung mga address, kung saan din nagtatrabaho, at kung may representative yung plaintiff, yung nagrereklamo, ilalagay na rin doon, pati personal circumstances. And then, may mga tanong lang doon na ano ang utang, bakit nagkautang, naningil ka ba? Tapos ilalagay mo lang, importante lang, kasi for purposes of the collection of fees, kung you are engaged in the business of lending, banking, or other similar activities. Para dun sa mga nanonood, nasa screen po natin yung Itsura ng sample sample niya, yung habla ng pagsisingil. Ayan. So, name of plaintiffs. Ang plaintiffs ay ang naghahabla, no? Naghahabla. Yung naghahabla. Ayan. So, nandiyan na, i-fill up nyo na lang po yan. Walang kahirap-hirap. Yun. At wala nga raw pong abogado dito. Okay, so ano pa po? After that, is that the state, yun na rin po ba yung i-notarize sa salaysay? Hindi Kailangan lang inauthorize kasi may verification. Actually, yung complaint walang kailangan ng notaryo. Kaya lang yung verification, kailangan ng notaryo talaga yon. So yun lang ang kailangan inotaryo. Ang kinaganda rin dito, Chi, is that pagkatanggap ng korte ng habla, kailangan niyang padalang kagad ng summons o patawag yung defendant. Okay. Tapos kasama dun sa sa patawag na yon or summons, yung mismong notice of hearing na, which should not be beyond 30 days from the date of bilis the nga. filing of the statement of claim. Unang-una, hindi pwedeng verbal, Yun. So mahalaga rin na na yung kasulatan kasi kung gusto ng mga tagapakinig natin na maging matagumpay yung kanilang paniningil. Always put it into kailangan writing. talaga ng pruweba. Pangalawa, makakatulong din kung talagang wala muna. In the meantime, makakatulong din yung tinatawag natin na demand letter. Yes. Na sumulat ka, na naniningil ka, tapos napareceive mo dun sa sa sinisingil mo, pues Pruweba pwede yun. mong i-attach yun na pruweba. Okay, Kahit na hindi mo pa makuha yung dokumento mismo, at higit sa lahat, yun na nga, yung affidavits naman, yung affidavit na kung hindi man yung affidavit mo mismo na naghahabla ka kasi nandoon na naman sa habla mo yon, yung mga testigo na nakakaalam ng iyong pinautang, makakatulong yun. Makakatulong. Yes. Maganda yung tanong mo, Chi, kasi yung kontrata kasi sa ilalim ng batas, hindi kailangan ng dokumento eh. Meron yung tinatawag na handshake contract, no? Okay. Nag-usap tayo, nagkasundo tayo, tapos sige, Okay. kamain tayo. Yun na yun, binding na sa ating dalawa yun, no? Correct.
Ngayon, halimbawa, may handshake agreement kami ni Chi. Tapos, hindi ko siya binayaran doon sa inutang ko sa kanya. No? Ngayon, gusto niya maningil under the small claims kasi halimbawa 300,000 yung inutang ko, no? Mayaman ito kaya ay, grabe, maraming pwede pautang sa akin. So 300,000 halimbawa. Tapos hindi ko siya binayaran. Wala akong kasulatan. Yes. Paano ko papatunayan yun na paano niya papatunayan pala na meron akong utang sa Aside kanya? from, yun nga, yung suggestion ni Mga na demand affidavits ng letter. mga tao nakakaalam. Paano kung walang ganon? Kung kaming dalawa lang talaga. Kami lang, dahil secret niya, bibili siya ng... Pwede ba siyang gumawa ng affidavit at sinabing handshake agreement yun eh? Pwede rin. Sa tingin ko, Pwede ba? makakatulong kasi ang utang ay utang. No? Kung siya talaga namang may pinautang ka, dapat namang singilin yan. Sa aking paniniwala, yung small claims rules, kahit papaano makakatulong para masingil mo. Basta kung mismong sarili mo ang testigo, pues yun ang magiging batayan no, ng iyong complaint at saka ng Okay. affidavit na iyong kailangang i-attach no, dun I-attach. sa statement of claim. Meron naman tayong tinatawag na ano dahil padadalan ka ng ng summons within 10 days dapat sumagot ka. Ang tinatawag Okay. natin doon may response. May May form response. na rin doon. Oo. Pagka Okay. ikaw ang sinisingil, Che, although sabi nga ni Ted, ay Baka malamang ma-hold up. hindi Siya ang magpapautang. hindi mo Baka ma-hold up magagamit, ako, hindi paglabas, magagamit itong small claims. Baka malalaki kasi ang mga pautang Ay, mo, wow, no? Lagpas ng Grabe. 300,000 or 400,000. Pues pwede kang pumunta, if ikaw yung dinidemanda, pwede ka rin pumunta doon sa korte kung saan i-final no, yung habla at hingi mo yung form na tinatawag natin na response o Okay. sagot. Oo. Meron din yun. So, kukuha ka na ng form, tapos, yung form na yon Sasagutin mo na. rin. sasagutin mo, tapos Ilalagay sa mo may ano yung ipa-file depensa mo. mo. Yes, Kung ano ipapile mo depensa rin mo. doon sa korte kung saan Kung saan ka kung sinong nagpadala ng patawag sa'yo.